Kakalapati lang, wala na akong masabi. Lupit na mga ibon, talaga niyang kalapati. Siya ay nakakabilib, taong mapagkumbaba. Kilalang kilala niyo, punong ministro. Mga kamigo, good morning. Medyo maaga kami ng bata ko ngayon. Sige bata ko, mauna ka na. Ako na bahala dito. Sa north siya, ako naman sa south. Meron pa tayong 3 live sa north. Ako naman sa south. Ayan o. Kailangan na kami magharas ng training ngayon para kahit pa paano lumaban-laban yung kalapati natin. Okay bata ka, mauna ka na. Ayan. Okay. So 3:30 pa lang na umaga mga kami. Gumaga kami at sa Tayog siya. Ako naman papuntang Maynila ako. Okay. So gagayak pa lang ako. Alright. So kakarga pa ako maya-maya. Let's go. Maaga na nakakarga yung mga kalapati natin, ano? Maaga tayo alis at medyo malayo pa yung ating bibiyahe. Hindi tayo dadaan ng STEC saka NLEX. Service road lang tayo ng Bulacan. Let's go. Okay, on the way na ako mga ka-amigo sa aking location pang south. At si Kokoy naman pang north. Hindi na kami sumabay sa truck dahil umiiwas kami sa sakit ng mga makukuha doon sa truck, no? Ng mga kalapate. So time check, mag-alas 4 na mga kamigo, 3:58. Okay. So pagkapan na ako. At kailangan natin medyo maaga, no? Kasi medyo malayo yung pagtutusan ko. Ayoko nang unang kumarga sa truck kasi nakadali yung isang kalapati natin mga kamigo. May sakit pag uwi. Kaya yun na iniiwakasan ko. So 20 lang yung ating kalapati dahil meron tayo isang hindi nakauwi, ano? Sa huling club training, tas nasakit pa yung isa. So 20 na lang yung kalapati natin panlaban, no mga kamigo. Okay? So update ko kayo mamaya pag medyo maliwanag na. Drive muna si amigo, let's go. More moments later. Ayun mga ka-amigo, bypass na tayo. Okay. Ang problema lang dito sa bypass Balagtas mga ka-amigo, umuulan. Ayan, no? Kaya huminto muna tayo mga ka-amigo sa gilid. Kasi hindi rin naman tayo makakapagtos. Lakas ng ulan dito kanina. Medyo huminto na ngayon. At sakto merong liwanag na nanggagaling mula sa kalangitan dyan sa may banda na yan, ano? So doon tayo papunta. Huminto lang ako saglit dahil umuulan nga. Mamaya pupunta na tayo sa bypass Balagtas, Bulacan. Okay. Yan mga kamigo. At pagliwanag makikita na natin kung ang kalangitan ba ay pwede tayo magtos o hindi. Madilim pa, ano, mga kamigo. Dilim pa. So mamaya tingnan natin. 1 hour later. O yan mga ka-amigo, nandito na ako sa location, ano, kung saan nag-toss na rin tayong minsan dito. Okay, so ang problema lang natin yung kalangitan. So hihintay na lang natin ang sumigat yung araw bago tayo mag-toss, no? Nung nakaraan kasi hindi tayo nakapag-toss dito at malakas ang ulan. So ngayon medyo sumisikat-sikat na yung araw dito sa banda na to. Kailangan na lang mawala yung lahat ng kaulapan na to na makapal, saka tayo magtotos, no? Okay, mag-aantay tayo dito mga ka-amigo. Meron namang gotohan dito pag nag-almusal, ayan, no? Okay, si Kokoy naman, papunta ng Tayog, Pangasinan. Meron pa tayong 3 live doon na kalapate. Pero dinala niya na rin lahat, yung lahat ng na-cut off nating kalapate para may kasabay sa training yung ating 3 live sa norte. Okay, so nag-iwalay kami ni Kokoy. Sa norte siya, sa south si Punong Ministro. Okay, so nandito tayo ngayon sa bypass Balagtas, ano? Doon lang banda yung exit natin papuntang NLEX. Mga 5 to 6 kilometer nandun na tayo. Okay, pero dito na lang muna tayo sa magandang release area na to. Kaso lang umuulan, no? Yan, no? Ganda dito. Okay, may liwanag na sa cellphone pero sa personal hindi pa masyado maliwanag mga ka-amigo. Kaya nakailaw pa yung mga sasakyan, no? Pero maliwanag lang sa cellphone ko yan mga ka-amigo. Time check tayo, 6:28 na, pero hindi pa rin tayo makapag-bitaw ng ating kalapate dahil lakas pa ulan, no? Lumakas ang ulan mga ka-amigo. Grabe. Ayaw huminto ang ulan dito sa kinalalagyan ko mga ka-amigo. Alright, pero pagka mamaya hindi pa rin huminto ito, bababa na tayo mga ka-amigo. Okay, so hanggang alas 7 lang tayo dito. Pag hindi pa rin ay bababa na tayo. Okay mga ka-amigo,
Ay, alas 7 na, no? Ayan, no? 6:48 na. Parang ayaw magbago ng kalangitan dito sa lugar ko, dito sa bypass Balagtas, Bulacan, no, mga kaamigo. At hindi tayo makapag-release ng kalapate. Alanganin. Diyan lang may sikat ng konti ang araw pero dito wala. Yan, hindi tayo makapag-toss ng kalapate. Sa ante-ante pa tayo ng konting oras at mamaya, pag wala pa rin, bababa na ako, mga kaamigo. Yan na, pabalik na tayo. So hanggang ngayon, waiting pa rin. Baka sakali, dahil mayroon ng pumapag-ipagitan na kulay blue dito. Once na nawala lahat ng mga dadaanan na ganyan, pwede na tayo mag-toss. Pero hanggat nandyan yan, delikado yung kalapati natin. Sobrang pag-iingat na natin sa mga ganitong toss Kaya ayaw ko nang maulit yung nangyari dati, na magtotos ganyan ng panahon. Sigurado lamang ang mawawala dito, mga kaamigo. Sayang lang ang mga pinagpagudan natin, sayang lang ang pinaghirapan natin at pag-iingat sa mga kalapating ito, no? Sayang. So it's either na ma-late na naman tayo sa training ng club, dahil ngayon merong release ang club ngayon. Okay, Laguna pa rin, pero malayo na yon sa huling isinali natin ito sa club training. Okay, siguro nakalayo na sila ng mga 30 km dito sa ating sa ating mga kalapate, kaya medyo nalilate na naman tayo dahil nga sa pag-iingat natin sa truck, na mahawa sa mga sakit sa mga kalapate, kasi ang dami nagpapasabay Mas maganda siguro na mauso dito, mga kaamigo, yung pasabay lang nakabukod yung crates. Tapos yung lahat ng mga YB category, yung mga pang derby, magkakasama yung crates. Magkakasama yung kalapate sa mga crates para naiiwasan yung may mga sakit, no? Kasi ang nakakahawa mostly yung mga pasabay. Hindi naman natin inaano yung mga pasabay, pero ang gusto ko lang sana iparating sa mga club na yung mga nagpapasabay ibubukod na lang ng crates para iwas hawa yung mga kalapate na ilalaban ng mga derby. Kasi oras na magkasakit, hawa-hawa na, mga kaamigo. Yun na iniiwasan natin. Nadali na yung isang YB ko kaya kulang ito ngayon. Okay? Okay, so pabalik na tayo, mga kaamigo. Kapal ng ulap Nandito na tayo sa mahabang tulay ng bypass, wala, hindi ko kayang isakripisyo yung kalapati natin sa ganitong pagbitaw ng panahon, Hindi kaya Dala na ako doon sa Santa Fe. Nagbitaw tayo sa Santa Fe noon, nawala Ganito rin ang panahon noon, nakakover yung buong bundok doon sa ulap na yun na makapal. So wala nilabasan yung kalapate, kaya naubos yung kalapate natin doon. So ngayon, ayoko mangyari yun, kahit dito lang sa bypass na to. Magsisisi pa, sayang naman yung pagod at hirap namin lagi dito, puyat, gastos, laki ng gastos. Kaya hindi biro ang mag-alaga ng kalapate. Para sa mga newbie dyan, nako, pag-isipan nyo makailang beses bago kayo mag-alaga ng pangkarerang kalapate, dahil hindi biro ang sakripisyo at gastos dito. Maniwala kayo. Ako newbie lang ako na lumalaban sa karera, pero napakalaki ng gastos natin dito, mga kaamigo. Bukod pa yung hirap, pagod, puyat. Okay? Ayan pauwi na tayo, mga kaamigo. At kung hindi sisikat yung araw dito sa dinadaan natin, hindi tayo magre-release. Ngayon, kapag nakakita tayo ng lugar na po pwede mag-release at maganda sikat ng araw, malinis na yung kalangitan, saka tayo magre-release. Kung hindi, iuwi na naman natin ito sa bahay. Para lang tayo nag-aaksaya ng panahon dito sa pagkakalakad na to, ganun talaga Hindi naman natin pwede isakripisyo itong ating kalapate na papakawalan niya natin, pero wala naman din halos babalik, sayang lang, di ba? So huminto muna ako dito sa medyo may pakanan sa may bypass, ayan medyo lumiwaliwanag ng konti dito, kaso yung araw pero hindi pa sobrang liwanag talaga makapal lang ulap Grabe, nakakapagdalawang isip bitawan yung kalapate rito. At ayokong masayang yung pinaghirapan namin ni Kokoy dito Kaya naman masyado ingat ka sa mga kalapate na mawala basta-basta Okay? So medyo lumiliwaliwanag na dito ng konti. May mga pagitan na ng kulay blue. Kanina wala Okay. So medyo lumayo-layo na ako ng konti ngayon.
Pero syempre malapit na rin ako magpunta sa San Ildefonso. Malapit na ako sa San Ildefonso pero hindi pa ako nagbibitaw nga. At mga kamigo nag-aalangan nga akong bitawan yung mga kalapati sa ganitong panahon, no? Grabe. So mag-aantay-antay pa ako ng konti. At kapag mamaya umokay na panahon, saka tayo magbibitaw ng mga kalapati rito, no? Meanwhile, yun mga kamigo. At dito na lang natin pakawala. Pahala na. May sikat naman ng araw dito, Yan, Basta pagpatuloy lang yung sikat ng araw na to, kahit paano makakauwi mga kalapati natin, Papahinga lang natin ng kaunti dito, tapos papakawalan na natin. Dami na rin naman na lumilipad na kalapati dito kanina. So mahina lang ang loob natin dahil nga nadala na tayo doon sa Santa Fe. Pero tsak kung kayang-kaya ng kalapati natin ito mga kamigo, Okay, so may liwanag na rin naman ng konti dyan sa lugar natin na yan. At sigurado ko na kayang-kaya na ng mga ibon natin yan na pauwi, Okay, so yan, 20 yan. At late na rin ako makakawin nyo. Time check tayo mga kamigo, 8:19 na ng umaga. So papahingayin ko lang to, tapos release na natin, let's go. At papagipagitaan na natin yung pagpapakawala natin dahil kailangan matuto yung ating mga warriors na umuwi ng solo, umuwi na hindi umaasa sa mga kagrupo. Okay, so tatlo lang ang pakawala natin mga kamigo. So bale, yung babae natin dito bilangin natin 2, 4, 6, 7. So bale 7 yung babae natin dito. So mangyayari dalawa-dalawa tas 3. Okay, so yun ang pakawala natin, 3. Sumunod dadalawa-dalawahin natin. Let's go. Kayo ha. Okay. Tatlo muna. Let's go. Yan, meron 3 helicopter dyan, May mga kalapati pa dumadaan, 3 din. Baka ito pa yung 3 nating kalapati, umikot, Yan, Okay. So tuloy lang tayo mga kamigo. Wala na yung 3 natin. So 2 naman. Okay, uwi kayo ha. Ay, yung 2 natin, Lipat pa. Kailangan masanay natin yung mga kalapati natin, mga kamigo na hindi gumugrupo. Nasa 50 km air distance siguro itong pinuntahan natin mga kamigo. Kanina nakita ko kasi magsi-60 na Okay, so wala na. So pakawalan uli natin itong last 2 ng mga babae. Okay, so uwi kayo ha. Palalakasin na natin yung homing ng mga kalapati natin mga kamigo. Nasa sa kanila na yan kung makakauwi ba sila o hindi, Basta ginawa na lang natin yung nararapat. Kanina hindi tayo pwede magpakawala dahil sobra pondo ng kalangitan. Walang sikat ang araw. So ngayon naman sobra na sikat ang araw sa location natin. Sila na bahalang tumuklas kung saan yung daan ng kalapati natin dito, Okay? So hindi tayo umaasa sa grupo. Kailangan natin pakawala 2, 2, 3. Okay? Baba, kilala nyo, punong ministro. Naaalala ko mula pa nung umpisa. Kakaumpisa ko ay suportado mo na. Hindi ko malilimutan ang mga araw na yun nung walang-wala ako dahil sa'yo ay nagkaroon. Dati ka nang tumutulong, di mo pinapaalam. Kahit noong wala pang vlog, salam yan ang karamihan. At hanggang ngayon kahit ika'y sikat na, hindi ka pa rin nagbago, hindi tulad ng iba. Ikaw pa rin yan, yung kilala ko noon, yung punong ministro na handang tumulong. Nararapat ka idol na tawaging idolo, kasi totoo legit, mabait kang tao. Nakakatuwa lang minsan naisip ko na punong ministro para ka pong si Santa. Lagi kang namimigay kahit na hindi Pasko. Ganyan po kabait ang punong ministro. Nagkakalapati lang, wala na akong masabi. Lupit na mga ibon, dalaga niyang kalapati. Siya ay nakakabilib, taong mapagkumbaba. Kilalang kilala nyo, punong ministro. Nagkakalapati lang,
Lupit ng mga ibon, alaga niyang kalapate. Siya ay nakakabilib, taong mapagkumbaba. Kilalang kilala nyo, punong ministro. Nagkakalapati lang, wala na akong masabi. Lupit ng mga ibon, alaga niyang kalapate. Siya ay nakakabilib, taong mapagkumbaba. Kilalang kilala nyo, punong ministro. Nagkakalapati lang, wala na akong masabi. Lupit ng mga ibon, alaga niyang kalapate. Siya ay nakakabilib, taong mapagkumbaba. Natin to last 3 mga kamigo. Last 3 na to. At sana makauwi yung lahat ng kalapati natin. Okay? Tingnan na natin. May mga motor eh. Okay, so uwi kayo ha. Uwi. Yun mga kamigo. Ang last 3 na ibon natin na pinakawalan dito sa bypass, no? Okay na sila. Sana maganda pa uwian natin mga kamigo ha. Yun sakto may nadaan pa kadami natin tinimingan na oras natapat pa sila dun sa 2467. Ito yata yung nakasabay nila na yun. Yung kalapati natin tatlo, ayan nakasabay nila dun mga kamigo. So mabilis na makakauwi yun. Pauwi na po tayo mga kamigo. Update ko kayo mamaya sa loop natin kung nakauwi ba lahat ng ating mga kalapate. Let's go. So ayan mga kamigo, tapos na tayong mag-toss ng kalapate. At eto nga 8:48 na tayo nakapag-toss kasi kakaantay natin sumikat yung araw, Alright, so ganun talaga. Kapag ka hindi kaya mag-toss sa isang lugar mga kamigo, sa mga newbie fancier dyan nagsisimula lang, humanap kayo ng lugar na kung saan pwede kayo mag-toss. Huwag kayong titira na alanganin yung kalooban ninyo, alanganin yung kalapati ninyo. Yung alam nyong mawawala lang sila kapag nag-toss kayo. Huwag kayo mag-toss. Bumaba kayo o tumaas kayo ng lugar. Okay? Humanap kayo ng sikat ng araw. Para hindi kayo matulad sa nangyari sa akin dati. Walang sikat ng araw nag-toss. Ubus. Mga pan-derby ko. Okay, 16 live. Nauwi sa 2 live lang. Naligaw lahat yung iba. Kaya wag nyong gawin yun. Okay, so ito paalala ko lang sa mga newbie fancier. Yung mga matatagal ng fancier, nako ay magagaling pa yung kaysa sa akin mga kaamigo. Ako bago lang ako. Okay, so yun at pauwi na tayo mga kaamigo. Okay, so gapan na tayo mga kaamigo. Sobra traffic, grabe. Ito at mapanood natin dito yung The Dancing Traffic Man. Ayan naka siya. Hindi lang masyado matanaw dito. Ayan The Dancing Traffic Man. Ayos mga kamigo, malapit na ako dito sa ating bahay mga 2 kilometer na lang. Time check 11:11 na. Tanghali na ako nakauwi mga kamigo. Grabe rin ang naging traffic din kasi sa daan. Okay, kasama na rin dyan yung tao, bisikleta, kolong-kolong, tricycle, motor, mga truck, dami. Okay, at syempre yun nga medyo tinanghali tayo ng pagre-release kasi nagantay tayo ng sikat ng araw. So may pakinabang pa rin yung alis natin kahit papaano. Kaysa naman iuwi natin uli dito yung kalapati natin, Okay, so yun yung mga kalapati natin mga kaamigo. Naka-viewing na dyan, Alright, so yun at update ko kayo dun sa may taas ng ating loft mga kaamigo. At magpa-parking lang muna ako. Let's go. Okay, so the moment of truth mga kaamigo. Ito, ngayon pala natin makikita yung mga kalapati natin Okay, kung kompleto ba at may kulang ba, may hindi ba nakauwi. So ito na mga kaamigo, yung mga kalapati natin So nandito na rin yung yung sa north natin, pinabitawan kay Coco Alright, so kompleto yata tayo. Ito ba yung isang pang north Okay, 13 yung ating kalapati na binitawan na lalaki, So 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yun. Sakto mga kamigo. Tapos 2 yung norte. 1, 2, 15. Okay, so yun mga kamigo. Kompleto tayo kahit na medyo maulap ang panahon kanina, Okay, so dito naman tayo sa akin. Meron tayo ditong 7 na pinakawalan, Tapos 4 yung sa norte natin. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O yun, sakto mga kamigo. Kompleto natin mga kalapate. Pagkamat hindi natin sila sobrang nalayuan kanina sa ating pagtotos, ganun talaga mga kamigo.
So gagawin nyo yun kapag ang diskarte natin ay parang mapapahamak yung kalapati natin, huwag nyo bibitawan. Huwag nyo itotos, huwag nyo i-release sa lugar na kung saan sobrang pondo ng kalangitan at wala kayo nakikitang ulap, at wala kayo nakikitang sikat ng araw at liwanag. Mapapahamak ang kalapati natin doon, mga kaamigo. Tinan nyo yung ginawa ko, ibinaba ko. O, di nakauwi sila. At least konting diferensya lang, okay na yun. Kesa naman, doon nga tayo nagpakawala sa malayo, mawawala naman yung mga kalapati natin, wala ating kwenta. Halo rin tayo doon, no? So, dito na lang tama nyo sa medyo mas malapit konti. At least yung kalapati natin nakalipad. Okay? So, yun mga kamigat mga kalapatids. At maraming salamat sa inyong lahat. At sa mga bagong pasok po sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. At i-hit nyo na rin yung notification bell upang maging updated kayo sa aking mga latest video. Maraming salamat. Peace everyone. Love us all. Thank you. May punong ministro, Love TV.